Nako, eto na po mga kaubayan, nagkainitan agad. Risa Hontiveros, pahiya. Nako, good news ngayon, Pia Cayetano sinuplak sa Risa Hontiveros. Walang kwenta ang tulad ni Joel Villanueva. Hindi lang po si Joel Villanueva, pati na rin po yung ibang mga bumaliktad dyan, di ba? So yan mga kabayan, yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, no, ito pong sinasabi dito ni Senator Aimee Marcos mga kababayan, no? Sabi niya po kasi dito, ngayong teka lang ngayong nagawa na nila ang utos sa kanila. Okay? Tanungin nyo sila kung may threat pa ba sa Senado. Ayan mga kaubayan, no? Kasi biglang nawala yung issue na may threat po sa Senado, mga kaubayan. Nung nakuha po nila yung majority, di ba? Nung lumipat si Joel Villanueva papunta sa kanila, wala na po tayong narinig patungkol po sa security threat sa Senado. Ibig bang sabihin nito mga kaubayan, ang sinasabi nilang threat ay yung Cayetano Black. Ah, yung pag-iimbestiga ba sa flood control ang threat mga kababayan? Kasi yun po ang nakikita natin, no? Hmm. Yun po ang nakikita natin, wala na tayong nabalitaan patungkol po sa security threat. Maybe because gawa-gawa lang po nila yon, no? Para ma-prevent, no? Na magkaroon, para ma-stop na magkaroon ng hearing dyan po sa flood control. Nako, eto po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Ray, wala na for sure, hawak na nila ang beat. Ayan hawak na nila ang beat mga kababayan. Sabi naman po dito ni wala nang sabi po ni Caleb, no, wala nang plastikan na lang nila ituloy ang impeachment ni Inday. Binigay na gusto nila, ibinigay din nila ang gusto ng taong bayan para patas ang laban. Ayan mga kaubayan, no? So marami pong nagtataka ngayon, ano, kung bakit wala ng security threat dyan po sa Senado, gayong sila na po ang may hawak ulit ng Senate presidency, no? Sabi pa po dito, syempre wala na kasi sa kanila na ang beat. Ayan, puro ganun may mga beat na talaga sila, may mga beat na mga kababayan. Alright. Anyway, ano po masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto naman ang magandang nangyayari ngayon mga kababayan, because no, Cayetano Black respect, no, kung ano po yung naging desisyon ng majority. Nirerespeto po nila yung bagong liderato, no? Tulad nito, sabi po dito ni Senator Loren Legarda, they have 13 votes. So, we respect, appreciate, and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate. Yan mga kaubayan. No, nirerespeto po ng Cayetano Black yung naging desisyon, no? At nire-recognize po nila yung 13 boto na mag-elect ng mga Senate officers mga kaubayan. Pero grabe, no, nung si Cayetano po ang naging Senate President, hindi matanggap ng majority ngayon, di ba? Anong minority noon, di ba? Hindi nila matanggap. Sabi pa nga ni Soto, hindi pa dumadating si Bato, sabi ni Soto. Wala kayong boto, di ba? Hindi nila ma-accept, no, yung leadership ni Cayetano. So nakikita na natin kung sino po ang may respeto, sino po talaga ang may mga attitude mga kababayan ng mga senador, no? Hindi lang po yan mga kababayan. Ito pa po si Senator Pia Cayetano. Sabi po dito ni Senator Pia Cayetano mga kababayan, no? May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. Pag hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Pero, pag sumunod sa Constitution at rules, no problem. Oo nga mga kababayan.
yung Cayetano Black sumusunod sa rules. Pero ito pong majority ngayon ni Gatchalian, hindi naman sila sumunod sa rules eh. Ah, actually, nakuha po nila yung Senate presidency sa panggigipit, mga kaubayan. Biruin nyo mga karabin natin, no? O, nag-ano sila, di ba? Kailangan nyo magpaliwanag muna sila eh. Kung papaano nila nakuha yung estado nila ngayon, di ba? Mula 12 senators, no, na nag-elect ng Senate President pro tempore. Pero in fact, sinasabi po ng ating mga senador na hindi po tama yon, mga kababayan. And it is against the Constitution. So, alam na po. So, kung sino pong sumusunod at hindi sumusunod sa Constitution, no? Talaga, eto na, personal opinion, mga kababayan, talagang ginawa po nila ang lahat eh, no? Ginawa po nila ang lahat just to what? Mapatalsik talaga si Cayetano, diyan sa Senate presidency. O bakit kaya nila ginawa 'yun, mga kababayan, O ito pa, papakita natin kung bakit nila ginawa na talagang patalsikin talaga itong si Cayetano. Base po sa latest composition ng ating Senate leadership, no? Ito po, Senate Leadership, Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, mga kababayan, teka lang, palakihin natin to. So eto na po, mga kababayan, ang composition ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Chairperson si Senator Erwin Tulfo, Vice Chair si Senator Kiko Pangilinan and Senator Panfilo Ping Lacson. Ayan, nandyan na naman po si Lacson. So anong maano natin, may expect natin dito kay Lacson, mga kababayan? Siyempre, pababayaan na naman po yung flood control ng mga karabin natin. So, yan ang gusto kong i-point out dito. Pababayaan na naman po nila ang flood control and maybe hindi na po nila iimbestigahan yung flood control na yan. Sino ba? Si Tulfo, allegedly, na-deliveran. Itong si Kiko Pangilinan, allegedly, na-deliveran. Itong si Senator Ping Lacson, kitang-kita naman natin kung anong ginawa nung nakaraang Blue Ribbon, di ba? Hindi po yan hindi po nila seseryosohin yung hearing po, no? Investigation sa flood control. At ito pa ang mas nakakaano, mga kababayan. Biruin mo si Soto, mga karabin natin, nandito na naman. Ano si Soto? Senate leadership, Wala nga. Sabi po dito, si Soto ay Senate President pro tempore. Si Soto, mga kababayan. Aray ko, talagang ayaw bumitaw sa pwesto as long as may nakakabit na Senate President. Si Soto yan, mga kababayan. Aray nako, no? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok The latest concern of the gentle lady was So Her Honor made a statement that there are other ways the bill intends to support the indigent patient. And Her Honor mentioned letter A, B, C, D, E. Sabi nyo, 5 po yun. Ang sinasabi ko po sa inyo, kindly educate me because yung sinabi nyo, wala yan sa bill. Ang naka-enumerate dyan na 5 items are, it says the promissory note will be secured by any of the following. So may promissory note pa rin. So Her Honor is simply addressing dalawang sitwasyon natin. Sino ang kailangan magbigay ng promissory note at based dun sa dito sa amendment nyo, the indigents will no longer be required to execute a promissory note. Tapos dinagdag nyo, pero ito yung mga pwede nilang gawin. Wala nga ho yun. Yung sinabi nyo, wala sa bill nyo. Ang nasa bill, yung mga 5 items that are used to secure a promissory note. So that covers the people who need to pay a promissory note. So, Her Honor has to clarify this because it's not, what she's saying is not in the bill. actually, Mr. President, it is in the bill. In fact, in answering this question, nag-take off po ako dun sa page 3, line 17, section 2, na kinwote ng gentle lady from Tagigan Pateros. And kaya tinalakay ko po yun na in lieu of the current promissory note system,
it's still called the promissory note here, pero hindi na po yung solong mga collateral o ano pa mang meager resources na meron yung indigent patient or family ang magsisecure niyan. Ang magbaback up na po nun ay yung mga social protection agencies at saka government financial institutions natin tulad ng SSS, GSIS, PCSO, DSWD, DOH. So in effect, Can Her the Honor promissory specific- note, if I may just complete Yeah, sure. this last sentence, the promissory note will no longer be issued by their lonesome nga po ng indigent patient and family, then bahala na sila sa buhay nila kung paano i-honor. In a way, it will be for the benefit of the hospital na mayroong, hindi yung mahirap na iyon, pero may government institutions na nagsisiguro sa kanila na you will be paid, Mr. President. Should we suspend? Because what Her Honor is saying is not written in the bill. So I don't know if We Her may Honor suspend, would Mr. President, like but- me to approach and try to explain, because I understand what Her Honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. You President, can we ask may your suspend. staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was Kindly read quoting it. the gentle lady Kindly read it when I into the responded to her record. question. Then read it into the record, because yung binanggit niyong 5 items, nandyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga kung binanggit nyo, nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala ng promissory note? Hindi nyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory note will be secured by the following. Perhaps Your Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support. But hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang puntos ko. Hindi pwede kasi yung intention natin hindi klaro sa batas. Well, that's why I'm glad, Mr. President, that we are in the period of amendments, because this representation is very open to proposed amendments, including subject to style, to not just improve the content of the bill, pero klaruhin ang crystal clear kung ano po yung intent niya. So no problem with that, Mr. President. Yes, and that is what I'm doing by using the period of amendment to make the interpellations. I am making it known to the sponsor that what she is saying is not in the bill. So I believe if yun po ang intention ng sponsor, then kayo po ang isulat niyo po yun kasi kayo ang nagsabing yun yung gusto niyong gawin eh. Di kayo po ang magsulat nun, and we will be happy to review it kasi hindi ko po amendment yun. Ako yung nagtatanong kung ano ang gagawin ng ospital kung wala siyang promissory note. So sabi niyo ito. So tinatanong ko saan nakasulat yun. No problem, Mr. President. We can improve this in this very period of amendments. Thank you. Tapos balikan ho natin yung expenses, no? I can suspend and Her Honor can look at her numbers because I will also be presenting numbers. Her Honor also mentioned 50K to 1 million per patient. So does Her Honor intend to, kasi yun yung unang binanggit nyo. So does Her Honor intend to come up with a number based on those, that range of expense? That Her Honor mentioned. Kasi kailangan nga natin ng number because we have to find out where will we get this amount to support naman these private hospitals. Otherwise, this is a disaster because ang mangyayari, pipila lang sila sa Malacanang, magmamakaawa sila na wag ipasa to. Sayang naman yung effort natin dahil we all have the same intention. Pagandahin yung health system natin. Wag ma-detain ang mga tao, masuportahan ng mga indigents, but we have to know our numbers before we make this kind of amendments. And one more on that section, so maybe we can take a break so we can work on this section. Before we go on to the one more point of the gentle lady, Mr. President, definitely this is not going to turn out to be a disaster. The whole point of the bill, as the gentle lady herself has said, is to amend and update the original law. And
that is why we are in the period of amendment to further improve it, Mr. The President. only reason I use the word disaster, Mr. President, because time and again, the small private hospitals have practically kneeled down in front of us, begging us for support. So pag pinasa natin to, hindi dahil sa hindi natin kinonsider yung burden sa kanila, then disaster yun para sa kanila. At kung disaster yun para sa kanila, disaster yun sa healthcare system natin because we are partners. Yun lang naman ang sa akin. We are partners, public and private. May mga lugar, and again, the Senate President is listening intently. Thank you because alam nyo din to. There are areas where there are no public hospitals. So, private hospital yung inaasahan mo doon. Tapos, kung yung mga indigent patients, sabi natin, magpapasa tayo, wala nang promissory note. At again, forgive me kung hindi ko lang naiintindihan. Kaya nga sabi ko, please feel free to point it out and educate me kung saan dyan nakalagay. Ano ba yung in lieu of the promissory note na matatanggap ng ospital? Kasi, kung wala, mababaon sila sa utang, magsasara sila. And that threat has happened many times. Alam ni Senate President yan. Ilang beses yan hindi lang nag-threaten. Some of them really closed. During the pandemic, they closed because PhilHealth was not fast enough to reimburse them for the expenses that they incurred during the time. Marami hong nagsara. So I'm just banking on experience to ensure that what we pass is a responsible response to this issue. So before I leave section 2, ang idadagdag ko is, did Her Honor take up during the hearings this possible amendment na lahat ng indigent patients wala ng promissory note? Na-take up po ba yan sa hearing so that you would be able to hear the concerns of the different sectors, including the small private hospitals, the small clinic owners, yung mga lying-in clinic. Maliit lang ang singil niya na pag nanganak ha, I'll try to pull out that number. It's not a huge amount because it's just a lying-in clinic, overnight pag nanganak. So pag indigent, the amendment now is lahat ng indigent patients wala nang babayaran. Wala nang promissory note. Sorry, to be clear, wala nang promissory note. So, was this taken up during the hearing so that marinig natin yung side nila? No, Mr. President, it wasn't taken up to have no promissory notes. The change, Mr. President, was that, as I mentioned earlier, hindi na po mag-isang mag-i-issue ng promissory note ang mahirap kahit sapilitang magkakabit siya ng kakarampot na nga na pagmamayari niya bilang di umanong collateral. Ang magbaback up na po ng promissory note, which is now more a document for the benefit of the hospital, ay ito nga pong mga social protection at saka government financial institutions na binanggit ko po kanina. So, ang ibig niyo, Mr. so two President. things I want to establish. Number one, hindi niyo nga na-take up yan, pero ang impact nito napakalaki sa private hospitals. Wala silang chance na marinig ang side nila kasi hindi yan na-take up during the hearing. Ang sa akin naman po, I understand, no? May liberty naman po tayo mga parliamentarians na ma-take up sa floor ang mga iba-ibang amendment. Naintindihan ko naman po yun. Pero pag napakabigat nung impact, it's either na-take up yan sa hearing or bibigyan natin sila ng time na mabigay din nila yung posisyon nila dito. Kasi sobrang laki talaga ng impact sa kanila. Please give me the number of private hospitals. 864 private hospitals. There are 864 private hospitals spread out all over the country. And like I said, there are certain areas where there are no public hospitals. So ang tatakbuhan lang ng tao, private hospitals. So kung hindi sila narinig sa hearing, sana man lang marinig din natin yung posisyon nila on this issue. And before, as I said, I leave section 2. Your Honor if keeps the gentlelady would allow, Of before we course. move to another No, I'm not leaving yet. point. I have another point on section 2. If I may just respond to this latest point. I did not say po na hindi inimbita ang mga private hospitals. We did invite them to the hearing, and as far as we can remember, they had no opposition to changing the promissory note system, and in large part changing it by backing it up, hindi sa collateral ng mga mahihirap na, kundi yung
guarantee at financial capacity ng mga government financial institutions at saka social protection agencies. Ang sinabi ko pong hindi ay hindi natalakay ang isang no promissory note system. But did we invite the private hospitals? We did po, Mr. President. Yes, thank you for clarifying. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito mga karibin natin. Maraming salamat po.